Sige nga. Oo. Gaano ka ngayong kayaman Mhm. kung nakaupo ka sa pwesto? Sige nga, ilantad mo nga. Opo. Magpakatotoo po tayo dito. Dapat ganun. Ang ating tanungan hindi yung ano ang plataforma mo, anong gagawin mo, anong panukala mo, anong ganito. Hello, pinaglululoko tayo niyan. Lahat yan ipapangako, lahat yan sasabihin. Opo, para ka maimpluwensyahan. Tama na naman. Oo, totoo. Di ba? Ang totoo dito, oo, ngayon gaano karangya ang buhay mo? Saan ka kumuha ng pera mo? Di ba? Oo. Paano mo binubuhay ang mga anak mo sa labas? Naman yung kay Sir Ted Filon sa 105.9 True FM. So tignan natin kung paano rin siya bumanat doon sa napirmahang budget ni Ngaguva. Angamba talaga doon Manong Ted at Yung Professor sinasabi ni Magno. Presidente. May sinasabi si Presidente nga na despite daw na inalis, naging zero yung subsidy ng PhilHealth, mas dadami pa daw yung benepisyo sa mga miyembro ng PhilHealth. Posible ba yung kahit zero subsidy nga yung ating PhilHealth? Alam niyo po, yun nga po yung pinagtatakahan ko, no? Kung paano nila sinasabi na lalaki pa ang coverage ng PhilHealth. Kasi pag tiningnan niyo po yung financial report. By the way, mga kababayan, ito yung si Jam Magno ito, itong in-interview nila. I think siya, dati siyang Secretary of Finance ba? Tama ba? So, yun. Yun yung in-interview nila ngayon dyan sa program ni Ted Filon. Ng PhilHealth under COA, sinasabi negative equity na to. Pero kapag pinakinggan niyo po si Presidente Marcos, si Secretary Pangandaman, ang ini-enumerate nila ay may reserve fund pa. So parang ano ba sinasabi niyo, gagastusin ang reserve fund na malinaw naman sa batas, dapat hindi yan ginagastos dahil pangbayad yan dun sa contract liability ng PhilHealth. Pangalawa, sinasabi nila, magkakaroon naman ng collection pa na 200 billion mula sa mga magbabayad na miyembro ng PhilHealth. At ang gagastusin lang naman ay 150 billion pesos. So may sobra pang 50 billion. Unang-una po, ito na yung sinasabi natin na, so ang iniisip nyo, ipapapasan nyo sa ating mga ordinaryong mga mamamayan yung implementasyon ng buong PhilHealth. That's one. Pangalawa, medyo nakakatawa yung sinasabi nyo 150 billion lang ang kailangan ng PhilHealth, pero sasabihin nyo, magkakaroon ng expansion. Kasi po, tayo kasama yung mga doktor na kaibigan natin, nagkaroon na ng quick estimate kung sabihin natin, hindi pa nga po to expansion basic implementation lang to ng mga kasalukuyang programa na ng PhilHealth. Halimbawa yung konsulta package. Ito po may misconception yung mga kababayan natin kasi gumawa ako ng TikTok dito. Sabi nila, hindi naman lahat nagpapa-check up. Alam niyo po, lahat tayo dapat nagkakaroon ng annual check up kahit walang nararamdaman. Para lang yung sasakyan may annual maintenance, hindi po ba? Correct. Tayong mga katawan natin, dapat may annual maintenance din. Yan po yung annual check up. So lahat po tayo dapat nagpapa-annual check up. At meron na po yan sa PhilHealth. Ang Bali mga kababayan, may singit ko lang. Dito sa amin, meron silang dati ang tinatawag nila dyan is annual physical exam, so APE. Ngayon, pinalitan na nila ng may pinalit na sila kung ano lang yung kailangan mo. But you are still encouraged to have it like bisitahin mo yung family doctor mo or family physician mo every year. So parang ganyan yung sinasabi ni Jam Magno dyan na yun nga, kailangan kahit na wala kang nararamdaman kasi para monitoring na din yun sa health mo Kasi di ba hindi naman ibig sabihin na pag wala kang nararamdaman wala ka ng sakit or wala ng something sa'yo. Kasi may mga tinatawag kasi na asymptomatic tayo na mga karamdaman. So yun yung sinasabi dito ni Jam Magno. So ang nilaan lang nila ay 1,700 per head. O i-multiply mo yan sa buong populasyon ng Pilipinas, assuming para mas madali-dali yung math, no? 100 million Filipinos, that's already 170 billion pesos. So paano sinabi na 150 billion lang ang kailangan ng PhilHealth? Dun sa konsulta package pa lang, mahigit 150 billion na yung kailangan mo. Tapos kasama dyan sa PhilHealth yung coverage sa panganganak. Ilang mga nanay pa rin ang namamatay dahil hindi nagpapa-ospital. Ito po kailangan malaman ng lahat. Covered po ng PhilHealth ang panganganak. At lahat po tayo ay kasali sa PhilHealth. So pag kinompute natin yung average na bilang ng mga nanay na nanganganak taon-taon, yan po ay mga 4 billion na. Yung newborn care,
yung sa hemodialysis, Mm. TB package, tsaka yung mga medical cases pa na covered. So, ang quick estimate po ng mga kaibigan nating doktor dito, ang gastos ng PhilHealth ay umaabot sa 348 billion pesos. Kada taon. Eh, di ba, kada taon. Mm. Ito pa lang po yung basic na Opo. programa nila ngayon. Wala pang Opo. expansion. Opo. So talagang malaki yung pangamba natin na dahil hindi pinondohan ng PhilHealth ay hindi magagawa itong mga pinapangakong expansion Mm. at hindi magagawa yung basic implementation ng mga project. Pero yun po, ang gagawin po natin ngayon ay hindi lamang yung continuous na pagdedemand na o yung gobyerno, gawin nyo naman yung responsibilidad yung ibigay, yung pondo ng PhilHealth. Pero tututukan din po natin itong performance ng PhilHealth. At kaisa nyo nga po kami, Manong Ted, sa pangungulit na bakit yung mga opisyal ng PhilHealth na palpak naman, nandyan pa rin, no? Yan yung mga patuloy na pangangalampag na kailangan natin gawin na kahit hindi na pondohan ng PhilHealth, ay i-implement nila ngayon itong mga sinasabing programa para Opo. naman na gumaan-gaan yung kalagayan ng mga Pilipino sa mga gastusing pangkalusugan. Opo, and mind you ma'am, just kahapon may panibago pong balita, may panibago pong informasyon na lumabas nga na ang COA sinasabi sa DOH na ayusin nyo na yung mga utang ng PhilHealth sa mga government institutions malalaki. Kasi sila mismo ay nagkukulang na rin sa sariling pondo to operate their hospitals. Itong malalaking ito. So, naiipon-ipon po ito, ma'am. Nanganganak po itong mga isyong ito. And eventually nga, well, tingnan natin, nangangako sila ng karagdagang benepisyo. Sabi nga, babawasan daw yung premium, di ba, ng mga miyembro. Kaya, parang iisipin mo, ma'am, may COA report naman. Klaro ho naman ang lahat na ng mga dokumento, actuarial ng mga studies. Ang hindi natin maintindihan, bakit hindi ito naiintindihan ng Pangulo ng Pilipinas? Parang yun po hindi ko natin maarok. Oo nga po Parang ang nakikita natin kasing sinasabi nila ay nagpapaka-populist itong gobyernong ito. Nung nagreklamo tayo at sinabi natin hindi pinopondohan, ngayon naman sinasabi nila, ibababa natin yung premium para mabawasan yung galit ng mga mamamayan. No? So, ano nga ba talaga ang tunay na plano para isaayos itong PhilHealth na to? Kaya kailangan po talaga nating bantayan. Marami din po ako nakakausap ng mga ospital, yung mga maliliit na ospital na hanggang ngayon ay hindi nakaka-reimburse. At yung iba dyan ay nagsasara na. Minsan yan lang yung ospital sa isang lugar dahil hindi nga po nababayaran ng PhilHealth. Siguro po bahagi din ng panawagan. Kasi yung mga pagpapabilis ng reimbursement ng PhilHealth, tingin ko kailangan ng dagdag na mata at accountability dyan. Kasi minsan po ang nag-uusap ng dyan ay PhilHealth at saka yung ospital. Tingin ko kailangan may third party na tumitingin para mas mapabilis yung reimbursement. Tama ba yung reimbursement? Kasi naging issue na rin po yan ng corruption, hindi po ba? Yung mga reimbursement na hindi naman pala nangyari pero nare-reimburse. Opo. So dapat may organizational review na rin ng PhilHealth kung paano mas magiging transparent, mas magiging accountable itong pagre-reimburse ng pera ng taong bayan sa pag-provide sa PhilHealth para din mas mapabilis at mas maging makatotohanan. Kaya napakalaki po talaga ng problema ng PhilHealth na to na hindi binibigay yung responsibilidad ng gobyerno, ang daming pinapangako, inuuto-uto yung taong bayan, pero hindi naman sinasaayos yung tunay na problema. Opo. Sige ma'am. So ma'am, ito lang po bilang panghuli pong bahagi ng ating pong discussion this morning. Ito lang po yung pananaw po naman din ng iba sa sistema po ng ating governance, no, sa ating pong Republican Democratic State setup na mukha pong nabanggit ho ninyo. Sana po kami po'y buong galang na nananawagan sa Supreme Court na kung maaari mas bilisan ang kanila pong disposisyon dito po sa napaka-importanteng isyong pangkalusugan, di ba? Pati doon nga sa ang program appropriations, confidential fund, etc. Kasi nga napapansin nyo, ma'am, din na matagal magdesisyon ng kataas-taasang hukuman kahit na ang issue napaka-importante sa sambayanan. So may kaisipan ho kasi ngayon, ma'am, no, to be more pragmatic about this issue. Ang ating pong estado, tatlo po ito, di ho ba, no? Meron tayong hudikatura, ehekutibo at lehislatura. Dapat nga po pare-pareho po ang powers niyan. Pero sa pananaw po ng iba,
Hindi ho naman kaya ngayon, kaya kailangan po suportahan natin dito ng taong bayan. Sana nga po ang taong bayan binabanggit natin, ang karamihan po sa atin magising, suportahan po nang sa ganon hindi ito mangyari na matakot ang ating mga mahistrado sa mga miyembro ng Kongreso. Kasi po ma'am, sa ngayon, 106 signatures lamang ang kailangan mo, makakapag-impeach ka na ng impeachable official. Ngayon, ito sa karanasan po ni former CJ Sereno, nangyari na po iyan. Yun po naman ay hindi impeachment. Kapwa niya mga miyembro ng hudikatura ang nagtanggal sa kanya. Pero doon po kasi nagkaroon ng issue basically, di ba? Sal-en ito, deklarasyon lang po ito, etc. etc. Basically po, kapag gusto kang storbohin o hanapan ka ng problema, magagawan po naman nila ito kahit na walang basihan. So meaning, dahil po sa power ng impeachment ng Kongreso na ngayon po kontrolado ang supermajority nito, sino mang maestrado ng Supreme Court na alam niyang maari siyang butasan o guluhin, magdadalawang isip. Huwag madaliin, habang mainit, palanamigin ng issue, maghihintay ng pagkatagal-tagal, magdidesisyon, moot na, wala nang bisa. Tapos na nangyari na Di po ba? So dito, hindi ka naman kaya ang isa sa mga dahilan kung bakit ang tagal magdesisyon ng ating mga maestrado dahil tsumetsyempo sila at nag-aalangan sila kasi at any time maaari silang ma-impeach ng Kongreso sa simply gathering 106 votes. Opo, tama po yan, no? Tsaka napaka-valid po nung binanggit nyo, Manong Ted, dahil nangyari na yan before. Nagkaroon ng impeachment, nagkaroon ng pagtatanggal ng mga maestrado sa Supreme Court. Pero sa pagkakataong ito po, kapag pumapalapak ang ating executive at marami tayong question sa ginagawa ng ating legislative, ang tanging institusyon po talaga na matatakbuhan natin ay ang ating judiciary. At kailangan pong magtiwala tayo na kanilang gagawin ng kanilang trabaho at obligasyon sa taong bayan. Dito naman po sa PhilHealth, nung tayo ay nag-file ng kaso tungkol sa 89.9 billion at naipaliwanag natin sa kanila yung urgency ng kaso para magdesisyon, ay nag-issue din naman po sila ng TOR para mapigilan yung pagkuha sa remaining balance na 29 billion. At nakaschedule na rin po yung hearing natin na mangyayari sa February. So inaasahan po natin na magtutuloy-tuloy na to. At napansin naman po natin na nakikinig ang ating korte kapag po naipaliwanag yung urgency ng mga kaso na idinudulog sa kanila. Pero dito din po papasok yung role natin bilang mga mamamayan na kailangan ipahayag natin yung pananalig natin sa ating mga institusyon. Ganon din po yung pagdedemand ng accountability at yung pagpapaalam na hinihintay natin, binabantayan natin yung kanilang desisyon at pinag-aaralan din naman natin yung mga basihan ng mga kaso na idinudulog natin sa kanila. Kaya napakahalaga po ng ganitong mga diskusyon at pag-uusap at pagpapaliwanag ng mga kaso na isinasalang din natin sa korte at kung ano yung basihan ng mga arguments natin para nauunawaan ng taong bayan. Kasi kapag nauunawaan po natin, then mas magiging malinaw sa atin yung basihan ng mga aksyon ng mga politiko natin at nakikita natin kung saan, kailan ba sila objective at kailan pamumulitika lang yung kanilang ginagawa. At kapag nakikita natin ito, ay medyo may ramdam ng takot din naman paminsan-minsan ang mga politiko. Katulad po nung sa Tingog, hindi ba, Manong Ted? Nag-ingay tayo kasi sinasabi natin, bakit ba sumisingit yung party list na yan sa pag-i-implement ng PhilHealth? Umurong sila. So dito po nakikita natin na may power pa rin tayo bilang mga mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng opinion, pamamahagi, pag-aaral ng mga issue na to para ma-distinguish kung ano ba talaga yung problema at ano yung mga issue na kung saan namumulite ka lang itong mga politiko natin. At kapag tayo po ay aktibo na nagpapahayag ng tiwala natin, ng opinion natin, ng mga pag-aaral natin, nakakatulong po yan para magpalakas ng loob dun sa mga taong patuloy na lumalaban at naninindigan. Kaya napakahalaga po na tayo mga mamamayan ay hindi nananahimik at patuloy na nagpapahayag ng ating opinion at patuloy na nag-aaral. Kasi kailangan din po may pag-aaral at may matatag na pundasyon yung ating mga argumento. Opo. Alam nyo, Professor, salamat na marami sa inyong mga salitang yan dahil dyan ako humuhugot ngayon ng lakas, ng loob na ipaglaban pa rin ito. Kasi minsan, cynical ka na Minsan ayaw, parang wala ng pag-asa, parang wala ka na malalapitan, para bagang antagal ng hustisya, para bang antagal ng aksyon
di ba, panay na pandarambong ang nangyayari, nakaw sila ng nakaw, hindi natitigil, walang kadala-dala, di ba, tuloy-tuloy lang sila, tapos tayo nagmamasid lang, ingay ka ng ingay, pero sabi ho nga ninyo, huwag tayo mawalan ng pag-asa. After all, wala ka namang pupuntahan kung hindi ang kataas-taas ang hukuman. Ako po'y sumasaludo, ma'am, sa inyo pong hindi po sa inyo pong patuloy na pagtitiwala sa sistema sa Pilipinas. Ma'am, believe din ako sa inyo, ma'am. Ha? Salamat po at ang ganda po ng inyong ang ganda po ng simula ng taong ito kasi nga you are starting the year with hope, ma'am. Ika nga, with hope. Opo. Opo, maraming salamat Manong Ted at maraming salamat Ria at sa lahat po ng tagapakinig natin dito kasi po sa bandang huli wala naman tayong ibang pinanghahawakan kung hindi yung pag-asa na kaya pang magbago ng ating bansa at yung pagbabago na to ay magsisimula sa atin sa patuloy nating pag-iingay, sa patuloy na pakikibahagi. Pero dapat matuto na rin tayo dahil yung isa sa mga powers natin bilang mga mamamayan ay i-exercise natin yan yung nalalapit na eleksyon. So pumili po tayo ng mga maayos na kandidato para po mabawas-bawasan din naman yung mga ganitong usapin ng problemang panglipunan na kinakaharap natin. Kaya utang na loob po sa Mayo. Pumili tayo ng mga matitinong kandidato. Magandang umaga po at Happy New Year sa ating lahat. Happy New Year po, ma'am. Basahin ko lang yung nasa kanyang ulunan. Tax ng ina mo, bantayan mo. Yan po ang sinasabi po ni Professor Cielo Magno. Ma'am, Professor, hindi pa tayo tapos, ma'am, ha? Muli kaming tatawag at gagambala po sa inyo. Salamat, ma'am. Mabuhay. Yes po. Mabuhay po kayo. Mabuhay. Thank you. So, yon yung naging opinion ni Prof. Cielo Magno. So, yun nga, tama naman. Though, syempre marami ng Pilipino na nawawala ng pag-asa, ganyan. Yun nga, kailangan pa rin natin magtiwala sa Korte Suprema na alam naman natin na, diba, separate naman yung power nila. So, hopefully nga, itong mga problems na to ay magawan nila ng paraan or masolusyonan. Talaga ang tinututukan talaga nila dito, pansinin niyo yung mga ibang mga interviews, yung mga ibang mga anchors din, ang talagang tutok nila is yung PhilHealth. Kasi nga, alam naman natin sa Pilipinas, diba, mahal talaga magpa-hospital, mahal magkasakit, yun nga ang term nila. Kasi nga, diba, dyan talaga mauubos kahit ngayong iba na, may mga nagsasabi before, yung mga ibang mga mayayaman na doon daw talaga pagka daw na hospital ka, talaga daw na ano bang tawag doon yung hindi naman mapipilayan yung parang mauubos na lahat ng ipon mo pagka nagkasakit ka. Kaya kasi nga 'di ba mahal ang ang medical natin sa Pilipinas eh. Though yun nga malaking tulong din ang PhilHealth kahit papano, pero yun nga kaya ito yung nagiging topic nila na yun talagang tinututukan kasi na zero nga siya sa budget, diba, na sinabi nga nung nakaraan, sinabi din natin sa live natin na binudol nga tayo ng administrasyon ng AGPA, diba, kasi nga parang pinaasa or nagbigay lang sila ng break, ganyan, pero at the end of the day, yun pa din naman kung kung meron man siyang binito na sinasabi niya, yung hope naman natin na pwede sanang, ang sinasabi ng iba na nagko-comment or yung nagkakaroon ng reaction sa nangyari, dapat binalik na lang or parang, di ba, ipapa-review or something na ganon. So, yun, hindi naman nangyari kasi pinirmahan na niya. Tsaka yun nga, wala nga, zero pa din, natili pa rin na zero yung sa PhilHealth. Kaya ito talaga yung tinututukan ng mostly na mga totoong naglilingkod, totoong may concern sa bayan. Yun yung nila talaga, yun yung, kumbaga battle cry nila ngayon. Kasi nga, ang saklap yun yung nangyari dun sa budget ng PhilHealth. So yan, continue natin. Professor Cielo Magno, UP School of Economics, dating Finance Undersecretary. No? Maraming salamat po. Napaka-inam nung kanyang sabi na huwag tayong mawalan po ng pag-asa. Kasi nga, napakasarap talakayin nito, lalo pa ngayon po holiday, sa mga nanonood nga sa atin. Kasi may mga napaka-importanting isyong pambayad na idinudulog po sa kataas-taasang hukuman. Pero ulitin ko lang without courting contempt, naunawaan natin yung pagiging abala nila at pag-aaral ng masinsinan. Pero minsan, di ba, parang paglabas ng desisyon, parang huli na. Di po ba? Parang nangyari na. Para sa PhilHealth din, nakapag-withdraw na ho sila. Oo, ng higit sa 60 billion. Yun na lang pong remaining 20 hindi pa ho nila nakukuha.
Pero anyway, saan ba ho tayo lalapit? Kung hindi po kapag umaabuso ang isang sangay, practically po talaga ang punta mo ay sa Supreme Court. Pero ang Supreme Court din maaari pong disiplinahin ng lehislatura. Na kung saan po naman dito kapag ginamit sa politika yan, alam nyo na resulta. Di ba? Alam nyo na resulta. Natanggal po. 2 punong maestrado na natanggal dito. Well, si Corona, alam po naman din natin po yung pinagmulan noon, bagamat may basis din, opo, pero yun nga, ginamit din ang politika para matanggal kasi nga po sa hindi, alam nyo na, hindi sila magkakaibigan. Anyway, sige, so dito po sa isyong ito mga kapatid, Ria, dito po sa usapin nitong budget na ito, kung gaano po ito kaimportante nga. Kasi, ang sinasabi ni Professor dito, mga kapatid, tayo hong mga mamamayan, tayong lahat na nag-aambag-ambagan dito sa perang ito, karamihan sa atin tahimik lang, karamihan sa inyo tahimik lang. Kaya po wala na silang hiya, wala na silang kahihiyan. Garapalan na po eh. 'Di ba? Garapalan na. Sabi ho ni Yusek Magno ni Cielo, klaro naman, 'di ba, na pork ito. Klaro naman na election money ito, election budget ito, na pinabayaan mo na ang napaka-importanting mga programa ng gobyerno. Basic po na pangangailangan natin. Pero importante lang, magpatuloy sila sa paghawak sa poder. Yan po yan eh. Pero yun nga, kailan at kailan gigising ang taong bayan dito sa pagkakahimlay na ito? Pinaglololoko po tayo. Sabi nga ni Cielo, di ba? Pinaglololoko po tayo. Ginagago na po tayo. Ginagawa tayong mga tanga ng mga taong ito. Pero tahimik lang din po tayo. Kaya nangyayari ito kasi nga tahimik lang eh. Wala na hong nagpo-protesta talaga, as in nag-iingay. Pumunta ka sa kalye, well, sa bagay, pag makisama ka sa grupo ng bayan, komunista ka na kaagad, hindi ba? Magprotesta ka, agad ka nang dudumugin ng kanilang mga trolls. Pero ganun na ho ba talaga ngayon? Hayaan na lang natin sila sa pandarambong na ginagawa nila. Panloloko po sa atin. Ang sarap pag-usapan nitong isyong ito. Kung maaari nga lang po, hanggang bukas tayo dito, Ria. Pero yun nga, buti na lang, di ba nakaset na yung peace rally din ng INC. Hopefully after nyan, sunod-sunod na yung mga lalabas na magpoprotesta din sa ginagawang kabalbalan ng gobyerno ngayon, 'di ba? So, yun, di bale, January 13, 'di ba, yung sa ng INC. So, hopefully as I said, sana nga after nyan may mga susunod ba hanggang sa makorek. Kung hindi man sila magbago, di na lang, palayasin na lang yung mga yan, lalong-lalo na yung Singagba, di ba? Palayasin na lang kasi kung tatagal pa siya ng ganyan karami o kakatagal na panahon, kagaya ng natapos niyang 3 taon, wala na, lulugmok na talaga ang bansa natin. Kaya yun ang dapat natin gawin. Tama naman yung sabi ni Sir Ted, hindi naman tayo pwedeng tumahimik na lang, di ba? So, kailangan talagang mag-ingay, kailangan talagang magpahayag ng saloobin. Yun nga, sabi niya, pagka nagprotesta ka kasama nung yung mga kabila, sabihin nila na ka na, di ba? Pero pagka naman, yung mga ibang grupo naman, sabi, dudumugin ka nga ng trolls. Saka yung iba talaga, gustong patahimikin, di ba? Gumagawa sila ng way para tumahimik yung mga tao. So, kung hindi gugurgurin, may mga paraan sila, di ba? So, yung mga tao, hesitant yung iba. Pero, syempre, nakikita na natin kung gaano ano ba ang pinaka magandang description natin dito sa dito sa administrasyon na to. Kasi garapalan talaga yung mga ginagawa nila eh. Pag hindi nila gusto yung ginagawa mo, talagang kung kailangan gugururin ka talaga nila. So ganyan sila. So yung sinasabi nila na na silent martial law or something na gano'n, nangyayari na talaga. Kasi gusto nila, sila lang talaga yung manaig, sila lang talaga yung mag-stand out, sila lang talaga yung kumbaga matira, kumbaga kung ano yung gusto nilang gawin, yun lang yung masusunod. Ayaw nila ng binabangga sila or kinokontra sila or yung alam mo yun, yung ituwid mo yung ginagawa nilang mali.
So yun na talagang katotohanan nangyari sa bansa. But anyway, itong 2025 hopefully naman ay marami nang mabago. At yun nga, yung wini-wish natin na kung hindi naman talaga kaya niyang mamuno niya, niningag ba? Dapat talaga dyan, maalis na talaga siya. Yun lang yun. Yun lang yung solution. Kasi kailangan na talaga ng bagong leader ng Pilipinas. FM. Pero Manong Ted, yung kapangyarihan na pumili. 'Di ba? Nasa atin pa rin no? So, sabi nga ni Professor Shelo Magno, sa May 12, please lang. Nasa atin pa rin kapangyarihan ang pagpili. Okay naman, dahil ikaw, ako, o sila dito, pero papaano yung naandong Pilipino na butante na pumipila sa akap? Di ba? Paano yung butante doon na walang kaalam-alam kung hindi maghanap buhay at maghanap po ng ipanlalaman sa sikmura? Yung hindi niya alam ang isyong pambayan. Ang dami hong ganun eh. Mga kapatid, niloloko ng mga mandarambong na ito, lalo na yung pagkarami-rami po ng billboard, niloloko ng totoong mga mandarambong na ito at pinagsasamantalahan yung kamangmangan, katangahan ng marami po sa ating mga kababayan. With all due respect, pinagsasamantalahan nila yung kahirapan, kamangmangan ng mga tao. Opo. Kaya ngayon, asahan na naman po natin nga, 'di ba? Despite itong mga panawagan na ito, pumili ng tama, 'di ba? Ganun pa rin po pipiliin nila. Sila pa rin po. Kasi nga bulag sa katotohanan. At again, kaya tayo hindi umuunlad sa bayan na ito dahil po sa pinipili na mas nakararami sa atin ang hindi dapat nanunungkulan sa gobyerno. And that is the sad reality. Hindi ko ho alam kung sa lifetime namin, sa aking pong mga kahenerasyon, kung makakita ho tayo ng pagbabago. Hindi ko lang alam sa inyo, Rhea, sa Sana. panahon ninyo. Sana. Nakakapagod na Manong Ted. Na yung mga paghihirap, hamon na naririnig namin mula sa mas nakatatanda, yun pa rin yung dinaranas namin. Parang hindi nagbabago, no? Wala talagang pagbabago kasi nga sila pa din. At kung maaari nga, sabi ko, ang sarap isa-isahin itong mga to. Saan kaya kinukuha yung pondo? Pang billboard, pang commercial, wala pang eleksyon, wala pang kampanya. Di ba? Nako, Diyos ko po, Panginoon. Tandaan po natin na ngayon sa mga panahong ito, huwag natin pag-usapan ng plataforma. Ang unang tanong, ano ba ang negosyo ninyo? Ano ba ang interest ninyo? Opo, sa paglilingkod daw sa gobyerno. Ang pinakamainam nga ngayon lahat ng tumatakbo na nasa posisyon na ngayon, lahat ng kung ano man ang posisyon, opo, ngayon tumatakbo, sige nga, ilabas ninyo ang inyong SALN. Labas nyo lahat ang statement of assets ninyo. Ilantad ninyo noon saan ka nakatira, ngayon saan ka nakatira, ilan sasakyan ninyo, ilan ang ari-arian ninyo. Opo, yun ang pinakamaganda. Opo, kasi doon pa lamang malalaman mo na ang itong taong ito ay magnanakaw sa gobyerno. Yumaman sa pwesto. Opo, Oo nga, yun. Maganda sana yan no? Na hilingin natin sa mga tumatakbo ngayon. Pero syempre, alam niyo yung, kunwari sa mga local, alam na alam din nila yung, syempre yung status ng, yung lifestyle ng kanilang mga nakaupo. Syempre, alam nila na, for example, yung pagpalagyan natin kahit kapitan lang, kung dati ganito lang yung bahay niya, ganito lang, nawala siyang sasakyan, tapos bigla siya nagkaroon. So, alam mo na doon pa lang, alam mo na nagbubulsa yan. So, kahit sa maliliit or mabababa pa lang. So, papunta ka pa sa taas. So, yung mga tao doon sa lokal, alam din naman nila yan, kung sino yung mga talagang nagbubulsa ng pera. Pero syempre, yun nga, mas maganda na yung suggestion ni Sir Ted na sana nga ilabas na lang nila yung SALN nila, 'di ba? Kasi puro lang sila plataforma Anong gagawin mo pag nakaupo ka, mga ganun-ganun. What if tao naman ang mayroong magsabi na sige nga, bago ka naging ganito, bago ka umupo noon, kung re-electionist man yan or kung dati nang nagsilbi sa bayan, pwede nilang tanungin pwede bang ilatag ang SALN. Yun yung pinaka-importante Kasi para malaman natin, maging aware ng mga tao na
kung anong naging kung ano yung naging buhay niya after niya manilbihan, 'di ba? Pinaka-importante 'yun eh. Kailangan kasi talaga sa atin, ang problema kasi talaga sa Pilipinas. Marami talagang nakaupo na ang intention lang nila ay kumubra, kumbaga nenok ng pera at hindi manilbihan. Yun talaga sa reality talaga 'yun. Marami talaga sa kanila yung ganyan. Ngayon pa lamang, yun ang pinakamagandang tanungin dito ho sa mga naghahangad daw maging lingkod bayan o maglingkod pa sa bayan. Labas ninyo lahat ng salin nyo. Kaso lang, wala ho namang ding, di ba, nagtatanong ng ganon. Sa amin nga din dito, sabi ko, magkakaroon ba tayo dito ng one-on-one interview sa mga kandidato, pati sa mga party list? Baka walang pumayag sa atin. May papayag ba dito na ang unang katanungan ko, ano ba negosyo nyo? Papayag ba yung kandidato? O Mr. Candidate for Senator, pwede bang ilabas mo salin mo? Pwede bang malaman ngayon saan ka nakatira ngayon? Ha? Saan ka nakatira ngayon? Dati ba saan ka? Hindi natin sa minamaliit o inaakusahan ka, pero dahil ikay yung naghahangad, maglingkod sa bayan, maging transparent ka sa buhay mo. Iba hong usapin yun kapag pribadong individual. Pero ikaw na gustong maging senador, for example. Tama din naman yun. Kasi di ba ang hinahangad nga nila magsilbi sa bayan. Hindi ang sambahin ang pera ng taong bayan, di ba? So, tama lang din naman. Sabi ni Sir Ted dito, totoo din naman na yun dapat yung yung malaman ng tao kung ano bang purpose niya, bakit siya tumatakbo, for example, o kung bakit gusto niya maging senator, for example, o congressman, di ba? Kasi syempre ang sasagot talaga niyang mga yan yung alam nila yung ibang mga kandidato kasi alam na nila kung paano nila ano bang tawag doon, himayin or alam na nila yung nararamdaman or magiging nararamdaman ng mga tao. So, syempre ang i-feed nila is yung alam nila na magugustuhan ng tao or yung gustong marinig ng tao. Pero mas mainam nga kung ganyan yung sinasabi ni Sir Ted na ano ba ang mo? Kunyari, purpose mo, bakit ka maglilingkod? Bakit ka tumatakbo? Ang maglingkod ba? O magpayaman? Di ba? Pwede rin. Ganyan. Pwede sana kung pwede nga lang sana may mga debate din dyan sa mga mabababa. Tsaka kahit yung mga senators, di ba? Pero syempre, karamihan pa rin dyan magsisinungaling. Pero syempre, kaya as importante talaga itong mga vloggers na nagpapahayag ng totoong balita. Mainam din yan na marami talaga yung nag-feed kasi nga tama din yung sinabi ni Sir Ted yung ibang mga lugar kasi syempre hindi sila nakakapanood ng totoong balita kasi nga yung mga bayarang mainstream media di umano ay hindi naman nila binabalita yung totoong nangyayari sa bansa. So hindi pa rin aware yung iba. So pinaka-importante nito kung may mga kakilala kayo or hindi nakakapanood sa mga vloggers like for example yung mga DDS vloggers, totoo yung mga balita nila, yung mga totoong DDS vloggers dapat yun i-share nyo lalong-lalo na sa mga kababayan natin na hindi masyadong nararating ng technology, ganyan. So information dissemination pa rin ang pinaka-importante. I-educate natin sila kung may mga kakilala kayo. Yun ang gawin natin kasi mas maganda yun yung nagpapakalat tayo ng totoong balita kaysa yung nakatutok lang sila dun sa mga mainstream media na wala namang ibang ginawa kundi yung iba pinagtatakpan or ganon, hindi naman nila nilalabas yung totoong nangyayari sa bansa. Oo. Sige nga. Oo. Gaano ka ngayong kayaman? Kung nakaupo ka sa pwesto. Sige nga, ilantad mo nga. Opo. Magpakatotoo po tayo dito. Dapat ganon. Ang ating tanungan hindi yung ano ang plataforma mo, anong gagawin mo, anong panukala mo, anong ganito. Hello, pinaglululoko tayo niyan. Lahat yan ipapangako, lahat niyang sasabihin. Opo, para ka ma-impluwensyahan. Tama na naman. Totoo. Di ba? Ang totoo dito, ngayon, gaano karangya ang buhay mo? Saan ka kumuha ng pera mo? Di ba? Paano mo binubuhay ang mga anak mo sa labas? Paano mo binubuhay ang sangkaterbang pamilya mo? Saan ka kumukuha ng pambayad sa mga alalay mo? Gaano nakalaki ang ninakaw mo? Serve the people. Serve the people.
And that is Sorry. So yun, mga kababayan, yung balita regarding dyan sa ano mo tawag nito? Programa ni Certified Felon with DJ Chacha, pero hindi si DJ Chacha ang kasama niya ngayon. But anyway, so yun, doon na tayo magtatapos for today. Sana mga kababayan, ikalat po natin ang totoong balita at pansamantala po muna tayong magpapaalam para sa Pilipinas nating mahal. Lagi po tayong magdadasal. Ciao!